Magandang umaga mga kahuan, narito na ang ulat sa panahon today. Makikita natin dito sa ating latest satellite images itong mga makakapal na kaulapan dito sa malaking bahagi ng Luzon as well as itong mga kaulapan dito sa West Philippine Sea ay ang epekto nitong southwest monsoon o yung mas kilala natin bilang hanging habagat. Itong habagat ay magdudulot ng monsoon rains o yung mga tuloy-tuloy na pag-ulan sa buong araw dito sa western section ng Luzon. At makapatuloy rin yung mga kaulapan at kalat-kalat na thunderstorms sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon. Samantala sa Visayas at sa Mindanao, magpapatuloy itong maaliwala sa panahon ngayong araw. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin, sasamahan lamang yan ng mga pulupulong pag-ulan na may pagkulog at pagkilat. Para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, dahil nga sa patuloy na pag-iral ng habagat, asahan natin itong monsoon rains o yung mga tuloy-tuloy na pag-ulan dito sa area ng Ilocos Region, Zambales, Bataan, at sa Batanes and Babuyan Islands. Pag sinabi po nating monsoon rains, ibig sabihin ay yung mga tuloy-tuloy. Ito yung mga tuloy-tuloy at mga malalakas sa pag-ulan for the whole day. Magsisimula yung mga pag-ulan na ito late afternoon to evening, magtatagal yan hanggang sa madaling araw. Posibleng magkaroon ng mga breaks o paghinto ng pag-ulan umaga to tanghali. Pero gayon pa man, patuloy tayong maging handa at alerto sa mga banta ng pagbaha at landslides, especially nga dito sa western section ng Luzon, dahil ito yung mga lugar na pinakamaapektuhan ng mga pag-ulan na dulot ng hanging habagat. Samantala sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, magpapatuloy muli yung maulap na panahon ngayong araw, makulimlim na panahon at mataas sa tsansa ng mga kalat-kalat na thunderstorms throughout the day. Dulot rin yan ng hanging habagat. Sa area naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, tulad nga ng ilang areas sa Luzon, dahil itong Palawan na sa western section ng ating bansa, pinakamaapektuhan na rin ito ng mga pag-ulan at kaulapan na dulot ng habagat. Kaya throughout the day, asahan natin itong makulimlim na panahon at mga kalat-kalat na pag-ulan. Samantala, Visayas at sa Mindanao, hindi umiiral or hindi umaabot yung habagat sa areas na ito. So, mas maaliwala sa panahon na ating mararanasan over these areas. Pero hindi nangangahulugang wala na tayong pag-ulan na inaasahan. Nandyan pa rin yung mga usual late afternoon to evening na thunderstorms. Para naman sa ating heat index forecast ngayong araw, para sa Metro Manila heat index forecast natin, posibleng maglaro mula 40 to 41 degrees Celsius. At dahil inaasahan nga natin yung mga kaulapan at pag-ulan na dulot ng habagat sa malaking bahagi ng Luzon, mapapansin natin sa mapa na ito na itong western section ng Luzon ay bahagyang bumaba yung mga lugar na makakaranas ng danger levels of heat index. So nabawasan yung mga areas na ito. Pero gayon pa man, magpapatuloy yung mainit at maalinsangang panahon over most of Visayas at ilang bahagi rin ng Mindanao. So sa buong Pilipinas, highest heat index forecast natin ay 44 degrees, especially dito sa mga areas ng Zamboanga del Norte at sa Surigao del Sur. At sa kalagayan naman natin karagatan sa kasalukuyan, wala pa namang nakataas na gale warning sa anumang baybay na ating kapuluan. Pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayak, especially dito sa seaboards ng extreme northern Luzon dahil posible tayong makaranas dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. At para naman sa ating 4-day forecast o yung ating weather outlook sa mga susunod na araw, sa araw ng Lunes hanggang sa Martes, magpapatuloy pa rin yung mga monsoon rains o yung mga tuloy-tuloy na pag-ulan na dulot ng habagat sa kanlurang bahagi ng Northern at Central Luzon. So itong western section ay ito yung mga areas nga ng Ilocos Region, Zambales at Bataan. Mula ngayong araw hanggang sa Tuesday, magpapatuloy yung mga pag-ulan na dulot ng habagat over these areas. Patuloy rin tayo mag-i-issue ng mga weather advisory para sa accumulated rainfall o yung mga pag-ulan dala ng habagat. Kaya, in general, itong area nga ng Ilocos Region, Zambales, Bataan, possible ito ring area ng Abra. Patuloy po tayong maghanda sa mga banta ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Nandiyan yung mga hazards ng mga biglaang pagbaha or pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan. Sa nalalabing bahagi ng Luzon ay magpapatuloy naman itong maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. So especially dito sa areas ng Cordillera, nalalabing bahagi ng Central Luzon, including Metro Manila,
Calabarzon, pati na rin dito sa area ng Palawan at some areas ng Mimaropa. Pagsapit naman ng Miyerkules hanggang sa Thursday, ay unti-unti mababawasan yung mga pag-ulan na dulot ng habagat. Gayunpaman, magpapatuloy pa rin itong maulap ng kalangitan at mga kalat-kalat na thunderstorms dito sa ilang areas ng Northern and Central Luzon. So muli itong Ilocos Region, itong bahagi ng Cordillera, magpapatuloy pa rin yung mga pag-ulan sa Zambales, Bataan at sa Palawan. So kung mapapansin po natin, mostly western section pa rin ng Luzon yung mga makakaranas ng mga kaulapan at pag-ulan na dulot ng habagat. Since ito nga yung mga areas na pinaka-exposed sa mga hangin at ulan na dulot ng southwest monsoon. Samantala, for this forecast period, so Monday to Thursday, sa areas ng Visayas at sa Mindanao, hindi natin inaasahan na aabot yung mga pag-ulan na dulot ng habagat over these areas. So magpapatuloy yung maaliwala sa panahon, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Magdala pa rin tayo ng payong dahil mainit at malinsangan nga umaga at tanghali at pananggalang yung payong na yan sa mga ulan pagsapit ng late afternoon to evening. At para sa buwan ng Hunyo, inasahan nga natin na posibleng at least one, so isa hang sa dalawang bagyo ang posibleng mamuo or pumasok ng ating PAR. So makikita natin dito sa diagram na ito yung usual tracks sa tinatahak ng bagyo for the month of June. So ito yung tinatawag nating climatological tracks. May apat tayong usual tracks for the month of June. So itong una at pangalawang tracks ay yung tinatawag nating recurving scenario. May mga posibleng mamuong low pressure area na maaring maging bagyo for the month of June, posibleng lumapit ng ating kalupaan. Pero habang papalapit ito ng ating Philippine landmass, posible itong mag-recurve northward or northeastward patungo dito sa northern boundary ng ating PAR. Or in general, patungo sa area ng Taiwan at Japan. So kahit na hindi tatama yung mga bagyo sa mga tracks na ito, kailangan pa rin natin mag-ingat dahil panahon nga ng habagat for the month of June, kahit na malayo yung bagyo dito sa northeast portion ng ating bansa, kahit hindi nga ito magla-landfall, posible pa rin itong hatakin or paibayuhin yung ating southwest monsoon, yung hanging habagat. Kaya kahit malayo yung bagyo, posibleng maulan pa rin sa ating bansa, hindi dala ng mga pag-ulan na dulot ng bagyo, kundi yung mga pag-ulan na dulot ng enhanced southwest monsoon, yung hanging habagat. At yung ating pangatlo at pang-apat na usual tracks for the month of June, ito yun naman yung ating mga landfalling scenarios. Possible mag-landfall yung bagyo na mamumuo within PAR dito sa eastern section ng Southern Luzon or itong Eastern Visayas area. After landfall, posibleng bagtasin or mag-traverse yung bagyo over most of Philippine landmass dito sa inland areas. At paglabas ng West Philippine Sea, magpapatuloy yung generally pakanluran na paggalaw nito towards Vietnam and Hong Kong area.